Hello everyone and hello Leo. Itong reading na to ay para sa February 2026. We will look into the energies for the month and ano yung mga advice cards ang gustong ibigay ng universe para sa'yo. Ang goal ng channel na to is to give guidance, sourcing the light from the creator with good intentions para may positive energies ang lahat. Please follow or subscribe. Sobrang importante ng inyong suporta para makontinue natin ang readings natin. Okay, Leo, you have the Seven of Pentacles in your past. Balikan natin yung nakaraan mo. Lumabas ang Seven of Pentacles na card na ito. Marami sa inyo ang dumaan sa mahabang panahon ng paghihintay. Ito yung mga pananim na matagal mo nang inaalagaan at ngayong February 2026, malaki ang chance na sa wakas ay makuha mo na ang bunga nito. Leo, nitong mga nakaraang taon or mga buwan, may ilan sa inyo na naging stagnant o hindi gumagalaw or hindi masyadong kumilos. Baka napagod ka o nawalan ng gana, pero ngayong buwan may matinding shift or pagbabago na mangyayari sa buhay mo. Yung hinihintay mo kasing reward, hindi siya parang instant na darating na andyan ka agad. Isa siyang malaking pagbabago na magsisilbing tulay para magbukas ang mga bagong oportunidad. Kumbaga iaangat ka ng universe sa susunod na level ng buhay mo. Pero dapat handa ka rin na iwanan ang mga lumang habit na hindi na nakakatulong sa iyo. You have the Knight of Cups here. The Knight of Cups para sa iyo ay ito yung present mong card. Itong Knight of Cups ay sinasabi dito na willing kang mag-move forward. Mabuti ang iyong intention, maganda ang perception mo, nakikita mo kung ano yung dapat mong gawin at ito yung sinusunod mo. Maganda ito dahil nakikita ko rito na yung pagbibigay mo ng importansya sa mga bagay ay yung effort, yung kagandahan ng loob, yung focus mo, nilalagay mo doon sa mga bagay na sa tingin mo ay makakabuti at magandang energy ito para sa month mo, sa February 2026 mo. You have the Four of Wands here as your potential energy. Pagdating naman sa potential energy mo, napakagandang card nito, no? May mga tao sa paligid mo na mahal ka. Nakikita ko ang tawag, message at pagbati dahil masaya sila para sa nararating mo. Mukhang may malalaking celebration na magaganap, isang party, victory dinner, or simple reunion. Baka may mga tagumpay na darating sa career or personal life mo kaya nagiging puno ng saya yung puso mo. Or kaya naman may mga taong matagal mo nang hindi nakakausap na muling magpaparamdam sa'yo sa buwan na to. Ramdam na ramdam dito yung pagmamahal na ibinibigay nila sa'yo. Hayaan mong mapuno ang cup mo ng appreciation mula sa ibang tao. You deserve to be celebrated. You have the King of Wands as your advice. Sinasabi dito na kailangan mong magkaroon ng malinaw na plano para sa mga ambisyon mo. Hindi sapat na gusto mo lang. Importante na sigurado ka sa bawat hakbang. Leo, kung tatanungin kita ngayon, ano ba talaga ang pangarap mo? Sige, isipin mo ng mabuti. Kung may sagot ka na, ito yung susunod na tanong. Paano mo gagawin yan? Kailangan mong maging seryoso dito dahil ito ang mga bagay na madalas mong isantabi. Kung nasa isang job interview ka at tinanong ka tungkol sa goals mo pero puro vague, o malabo ang sagot mo, 'di ba? Pero magiging maliligwak ka doon. Kung may investor na gustong pondohan ng negosyo mo, kailangan nilang marinig ang strategy mo. Hindi lang yung willingness mo. Kahit kaibigan mo na gustong tumulong sa small business mo, paano ka nila matutulungan kung ikaw mismo ay walang malinaw na blueprint? Maging hari ka ng
sarili mong plano. Ang potential outcome mo ay Ace of Swords. Magbibigay ito sa iyo ng bagong knowledge, matalas na pag-iisip, at isang bagong simula. Pero may catch ito. Ito ang buwan para talagang gumalaw ka. Nakikita dito na tinutulungan ka ng universe, Leo. Binibigyan ka ng Diyos ng mga tamang pagkakataon na pwedeng maging susi sa tagumpay mo. Pero Leo, tulungan mo rin ang sarili mo na matulungan ka niya. Kung makakapagsalita lang ang universe sa harap mo ngayon, ang sasabihin nito, Leo, bilisan mo ang galaw, huwag mo nang hintayin na mawala yung momentum. Hawakan mo ang Ace of Swords at gamitin mo ito para putulin ang mga pag-aalinlangan mo. Ang liwanag ay nasa harap mo na. Kailangan mo lang humakbang ng may buong tapang. Pagdating naman sa love, mukhang may investment na ginawa ka sa isang tao. Baka matagal mo na siyang hinintay na mag-commit o matagal nang inaalagaan ng isang relasyon na umaasang balang araw ay magiging stable din kayo. Or mas magiging maganda yung relationship. Tinatanong ka ng card na to, may aanihin ka ba talaga rito or pagod ka na lang maghintay? Ngayong February, darating ang sagot sa tanong na yan. Kung ikaw ay nasa isang healthy relationship, napakaganda ng card na Four of Wands. Pinapakita dito yung celebration, stability, at malalim na commitment. Pwedeng may proposal na mangyari, paglipat ng bahay, o simpleng anniversary na magpapatatag sa inyo. Ito yung klase ng pag-ibig na uwi ang pakiramdam, na naligtas at masaya, na it feels like safe. Leo, kung ikaw ay single or nasa talking stage pa lang, lumabas ang unrequited love dito. Maaring may crush or may taong gustong sinasabi ng universe na hindi balanse ang nararamdaman ninyo, kulang sa chemistry para magtagal ang ganitong setup. Ang advice sa inyo, Leo, ay maging malinaw ka sa gusto mo. Kung hindi ka kayang bigyan ng seryosong commitment, be the king or queen and walk away with your head high. Yakapin mo ang self-acceptance. Hindi mo kailangan baguhin ang sarili mo para lang magustuhan ng iba. Ang tamang tao ay darating kapag hindi mo na ipinipilit ang sarili mo sa maling tao. Sa dulo ng buwan, may malalaman kang katotohanan na magpapalaya sa'yo. Maaaring ito ang moment kung saan ma-realize mo na deserve mo ng mas higit pa. O ng isang tao, isang bagay na magbibigay sa'yo ng feeling na you deserve this. Kung ang relasyon ay hindi na healthy, ito yung panahon para putulin mo na yung connection ng may dignidad at may tapang. Advice card sa tayo, Leo. Kung nakatulong sa inyo ang reading na ito, please like, subscribe, hit the like button if you are on YouTube, and follow kung kayo naman ay nasa Facebook. Huwag niyong kalimutan i-share ito sa mga kilala ninyo na kailangan ng reading. Maliit na bagay lang po ito to support this channel para blessings lang ang umikot sa community natin. Leo, your first advice card is Dreams of Abundance. Sabi nga sa'yo kanina, seeking of wands ay nanghihingi ng plano, diba? Kung nahihirapan kang mag-isip ng step 1, step 2, step 3, ang Diyos and yung mga angels, ang higher self mo ay kinakausap ka habang ikaw ay natutulog. Sa buwan na to, huwag mong baliwalain ang mga panaginip mo. Dito nila binibigay ang mga divinely guided ideas at solution sa mga problema mo. Pwede kang magtabi ng journal o kahit notebook sa tabi ng kama mo pagkagising mo.
isulat mo agad ang naisip mo bago pa ito mawala. Ang mga moments na yon yung tutulong sa'yo para i-manifest ang abundance na matagal mo nang hinihintay. Your next advice card is savings. Connected ito sa Seven of Pentacles. Yung aanihin mo ngayong buwan, huwag mong ubusin sa isang igla. Sinasabi ng card na ito na ang pag-iipon ay hindi lang tungkol sa pera. Ito ay isang form of self-care. Kapag nagtatabi ka ng pondo ngayon, ginagawa mo ng malaking pabor ang future version ng sarili mo. Ito ang magbibigay sa iyo ng security para makapag-focus ka sa iyong tunay na life purpose. Kaya Leo, bago mag-add to cart sa mga sale na meron ngayon, isipin mo muna, masaya ba ang future self ko dito? Ang pagiging wais sa pera ay bahagi ng pagiging mature na pagiging isang responsible na tao. Your next advice card is self-acceptance. Leo, aminin natin minsan nakakapagod din yung laging gustong maging perfect o laging may kailangang i-improve sa sarili. Sa card na ito, sinasabi na nothing is more exhausting than endlessly working on yourself. Naalala mo yung Knight of Cups kanina na kailangan maging humble at down to earth. Magsisimula lang yan kung tatanggapin mo ang buong pagkatao mo, pati ang mga flaws mo. Huwag kang matakot na ipakita kung sino ka talaga. Kapag tinanggap mo ang sarili mo ng buong buo, doon lilitaw ang tunay mong galing at substance. Magpahinga ka sa idea na sapat ka na. At hayaan mo yung divine energy ang gumalaw para sa'yo. Your next advice card is patience. Kung may problema ka na parang pader na hindi mo matibag-tibag, andito ang patience. Kung matagal mo nang sinusubukang ayusin ang isang bagay pero ayaw pa rin magbago, baka kailangan mo munang yakapin at pag-aralan yung situation na yan. May lesson na gustong ituro ang sitwasyon sa'yo. Hayaan mo muna yan dyan. Relax ka lang muna, Leo. Magtiwala ka na sa lahat ng kailangan mo ay ibibigay sa tamang panahon. Kadalasan kapag binitawan na natin ang control at natuto tayong maghintay ng may peace, doon biglang dumarating ang pagbabago. Huwag mong madaliin ang iyong Seven of Pentacles na aanihin, 'di ba? Kasi meron at meron 'yan. Ang relationship advice mo is unrequited love. Para naman sa relationships mo, no, sinasabi dito na baka may isang relationship o connection sa buhay mo ngayon na walang chemistry or hindi enough yung chemistry para maging sustainable siya or para mag-continue yung relationship or baka para magtagal yon. Baka kasi yung vibe hindi pareho. Kung ikaw lang ang nag-e-effort, Leo, baka panahon na para mag-reflect. Naalala mo yung Four of Wands na celebration, di ba? Dapat ang celebration ay para sa mga taong mutual ang pagmamahal sa'yo. Huwag mong ubusin ang energy mo sa isang taong hindi nakikita ang value mo. Karapat-dapat ka sa pag-ibig na binabalik din sa'yo. Your crystal advice is peridot. Tungkol ito sa life lessons. Kung napapansin mo na parang paulit-ulit na lang ang mga maling nangyayari sa buhay mo, yung tinatawag nating na toxic patterns, ito na ang chance mo para putulin yan. Gamitin mo ang talas ng Ace of Swords para makita yung katotohanan. Magdasal ka na maliwanagan ka kung anong lesson at blessing ang nakatago sa mga pagsubok na to. Kapag nakuha mo na yung lesson, doon ka na lang tunay na makakalaya. Yan ang forecast ninyo, Leo. Subscribe on YouTube and follow Hula Juan on Facebook para may abangan kang forecast for your sign. Always remember,
Sa lahat ng gagawin mong desisyon, dapat mabuti ang iyong intention. See you sa next reading.